Maria bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay tumatayong kapulid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. And so let's join our hands and sing aloud. Let's show the world, let's show them how that the only way to make the world as one is to follow the way of love. I wish that all the wars would Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija. At inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood live via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Facebook account na ating programa, ang Yukat Study Group at facebook.com. Ito pong muli, nagbabalik sa programa si Kuya Richard ninyo at hindi po ako nag-iisa. Pero wala po si Kuya Jomar ngayon dahil po sa mga daming preparations para po sa organization ng Yukat Philippines. Kaya kami ho ay naghahalinhinan dito sa programa. Pero may kasama po tayong tatlong napakagigiting na mga kabataan na matagal na nating nakakasama rito. At hayaan ko pong magpakilala sila. Unahin na natin si Ate. Ayan, Ate. Hello po, ako po si Ate Maris po, isang youth volunteer po dito sa ating katedral. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang simpleng ate, si Ate Neneng. Magandang gabi po. Kuya Manny po ng parokya ng ni San Jose Manggagawa. Dito sa San Jose City. Okay, at bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo muna ay hihingi ng biyaya sa Diyos, tayo muna ay mananalangin, at pangungunahan po tayo ni Ate Maris sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, dinadakila ka po namin at pinupuri sa gabing ito na nandito po muli kami upang pag-usapan ang tungkol sa iyo, Panginoon. Hinihiling po namin na kami iyong patawarin sa mga nagawa naming kasalanan sa iyo, Panginoon, sa kapwa namin, sa mga bagay na hindi namin nagawa. At Panginoon, hinihiling din namin na yun pong mga magiging tanong namin o yung mga tanong namin na hindi pa nasasagot noon pa ay masagot po ngayon o sa tamang panahon, Panginoon. Sa pamamagitan po ng Yukat ay tulungan din po ang mga kabataan na lumago spiritually. Ito po hinihiling namin sa matamis at walang hanggang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ate Maris, sa pangunguna sa ating pambungad na panalangin ngayong oras na ito para sa pag-umpisa ng ating bagong talakayan na naman at isang very exciting and interesting topic na naman sa ating Youth Catechism. At mapagpalang pakikinig po muli sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan na ngayon ay naka-tune in sa Radyo Maria. Kayo po ay nakikinig pa rin sa programang Yukat on Air. At bago tayo dumako sa ating Yukat question ngayong araw na ito sa bagong talakayan na naman, ay magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik tanaw sa nakaraang discussion noong nakaraang linggo at pinag-usapan noong nakaraang linggo
o nakaraang Biyernes, yung UCAT question number 46 na ang tanong doon ay, why does the book of Genesis depict creation as the work of 6 days? No? Bakit daw, kasi nabanggit natin nung previous episode natin na dalawang account of creation yung meron sa book of Genesis, yung chapter 1 and chapter 2. At base sa ating pag-aaral, itong dalawang accounts na ito ay bunga ng dalawang tradisyon, no? So hundreds of years ang pagitan ng naisulat ito, no? Actually, hindi talaga siya tuloy-tuloy na naisulat, like yung ang naunang naisulat dito ay yung chapter 2 na isinulat around 950 before Christ, no? At yung chapter 1 ay ito'y isiningit around 300 years after, no? Sa 750 before Christ, no? Ito'y base sa mga pag-aaral ng mga dalubhasang siyentipiko tungkol dun sa pagkakasulat ng aklat ng Genesis, no? Pero bagaman makita natin, bagamat napakahaba ng panahon ng pagitan nitong dalawang accounts na ito, mayroong sinasabi itong katotohanan, no? At ang tanong nga dito, bakit yung chapter 1 ay 6 na araw yung ipinakikitang kung paano nilikha ang sanlibutan? At may sagot dito ang ating UCAT at sabi rito, the symbol of the work week, which is crowned by a day of rest, is an expression of how good, beautiful, and wisely ordered creation is. No? Kasi sabi nga natin even also yung previous episodes natin that God is a God of creation. So God is a God of order. So even yung paglikha ng lahat ng bagay, merong sequence, no? May pamamaraan, may pagkakasunod-sunod na nagpapatunay na ang Diyos ay Diyos ng pagkakaayos at gusto niya lahat ay maayos and working all together as one, working in harmony, working in order, no? Para magkaroon talaga ng pagkakatugma, no? At maging maayos ang lahat ng kanyang nilikha. No, ito yung discussion natin. At sabi doon, from the symbolism of the work of 6 days, we can derive important principles. Sabi doon, yung 7 prinsipyo na diniscuss ng nakaraang Biyernes. No? At kung babalikan natin, itong mga prinsipyong ito ay nagpapakilala rin kung anong klaseng Diyos ang ating Panginoon. No? At sabi ron, nothing exists that was not called into being by Creator. So ito yung unang principle. The second is that everything that exists is good in its own way. Third, something that has become bad still has a good core. Fourth, created beings and things are interrelated and interdependent. Fifth, creation in its order and harmony reflects the surpassing goodness and beauty of God. Sixth, in creation there is an order of complexity. Man is superior to an animal. An animal is superior to a plant. A plant is superior to inanimate matter. Ito galing kay Santo Tomas Aquinas to, no? Aquino. And then lastly, creation is heading for the great celebration when Christ will bring the world home and God will be everything to everyone. So makita natin dito, yung dakilang plano ng Diyos ay makikita rin natin sa story of creation. At ngayon nga, pagpasok natin sa panibago na namang talakayan na tutulungan tayo ng 3 kabataan dito sa pagninilay, ay makikita natin yung kaugnayan ng Sabbath, no? Doon sa paglikha ng Diyos. Gaano kahalaga itong Sabbath na ito? At bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating panibagong talakayan, ang UCAT question number 47, siguro magandang ibigay po muna muli namin sa inyo ang ating text number, cellphone number, para po kayo ay makibahagi sa ating talakayan ngayong oras na ito. At inaanyayahan po namin lahat ng mga nakikinig, kabataan man o hindi, no, na makiisa po kayo sa ating talakayan at sa ikalawang bahagi ng programa natin ay susubukan nating sagutin lahat ng inyong mga katanungan o at least basahin po yung inyong mga mensahe na kaugnay dito po sa ating talakayan ngayong gabing ito, ngayong oras na ito. At babasahin po ni Kuya Manny yung ating cellphone number, paki-save na po sa inyong mga cellphones para po every Friday, alas 9 ng gabi, it's a date, no? May date tayo palagi tuwing Biyernes, alas 9 ng gabi, magkikita-kita tayo sa pamamagitan ng radio or ng internet para masubaybayan niyo po kami. Ito po yung ating cellphone number. Babasahin po sa atin ni Kuya Manny. Ayan, ito po. 0949-159-2309. Ulitin ko po. 0949-159-2309.
0917-939-2309. Ayan, at asahan po namin, hihintayin po namin ang inyong mga text messages, no? At ang inyong mga sharing kung meron po kayong mga insights tungkol po sa ating talakayan, sa ating discussion. Ano po? Sumuli po, pwede nyo po kaming subaybayan online. Pwede po kayong bumisita sa Facebook ng ating grupo, yung UCAT Study Group at facebook.com. O kaya puntahan nyo po yung aming website ng Diocese of San Jose. I-type nyo lang po sa www.dioceseofsanjose.org at pakiclick nyo po yung video stream na nandoon para makita nyo po live yung ating programa. O pwede ka rin kayong pumunta sa Ustream, no? At hanapin nyo po yung UCAT on Air. Okay po, at babasahin po sa atin ngayon ni sino ba? Si Ate Neng. Yung UCAT question ngayong oras na ito na ating pag-uusapan. Ayan. Ito po yung question number 47 natin ngayon. Why did God rest on the seventh day? Why did God rest on the seventh day? Bakit daw ang Diyos ay namahinga sa ika-7 araw? At ito'y kaugnay noong UCAT question number 46 kasi 6 days naman yung creation, no, yung araw ng paggawa ng Diyos ng lahat ng bagay. At yung 6 na araw na yun is being concluded with the 7th day at ito yung pamamahinga ng Diyos. Magandang topic ito kasi meron tayong ang tanong siguro kasi ng ibang mga mananampalatayang Kristiyano, bakit yung mga Katoliko hindi sumasamba sa Sabado? Bakit linggo? Di ba nakalagay naman sa utos ng Diyos ay to keep the Lord's day holy, yung Sabbath, no? At ngayon din, as nandun, it's very clear that Sabbath day is the 7th day, no? Kaya totoo naman, no? At mamaya maunawaan natin bakit tayo hindi linggo ang sentro ng pagsamba, kundi bakit hindi Sabado, no? Kundi linggo. So later on we will understand, we will know why o yung reason kung bakit, no? Siguro pakibasa ni Ate Maris kung ano yung sagot ng UCAT doon sa binasang tanong. And ito po yung sinasabi ng UCAT. God's rest from His work points toward the completion of creation, which is beyond all human efforts. Siguro magandang ipaliwanag ni Kuya Manny ito. No? Kuya Manny, paano mo naintindihan itong sagot ng ating katisismo tungkol dun sa tanong na bakit namahinga ang Diyos sa ika-7 araw? Siguro, Father, hindi naman siya namahinga. Parang inihinto niya na kasi parang nakita niya na perfect na yung nagawa niya. Hindi rest talaga na rest. Kundi nakita niya na perfect na yung nagawa niya, yung pagiging creative niya nung 6 days. Kasi kung titingnan natin, yung 'di ba nung previous discussions natin, hindi naman sinasabi na ito talaga yung pamamaraan, no? It is an account of faith kasi kasi sasabihin ng science, ibang pananaw 'to, yung evolution nga, 'di ba? Talagang thousands and billions of years bago magkaroon ng life, no? Bago magkaroon talaga ng kung anong meron ngayon, no? Pero sinasabi nito, it's really kumbaga is an ascent, paglipad, no? Pagtaas sa pananampalataya na ang sinasabi rito is hindi kung paano nagkaroon ng lahat ng bagay, kundi sinasabi lang ito na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat. At makita natin kung paano lumikha ang Diyos is through His words, no? Yung salita niya, sinabi niya lang and it came to be. Sinabi niya, let there be light, and there was light. No? Kung anong sabihin ng Diyos, nangyayari, nakakapagod ba yon? Diba hindi naman? Titingnan natin. No? At yung pamamahinga ng Diyos, parang, bakit naman mamamahinga ang Diyos? Inutusan lang naman niya. Bakit napagod ba siya? Di ba? So, actually, this is makikita natin na yung rest day is actually figurative. Hindi siya literal na wala kang gagawin, no? Na natulog lang ang Diyos, no? Umupo o kaya tumunganga. Wala kang ibang hindi ka nga magli-lift ng finger. Yes, oo, di ba? Kaya kung doon natin titingnan, this is something deeper than that, no? It's not something literal na sasabihin natin wala nang ginawa ang Diyos. Kapag tumigil ang pagtatrabaho ang Diyos, hindi tayo i-stop na rin ang creation i-stop na rin ang pag-inog ng mundo. Imagine tumigil din ang Diyos, no? Kasi umiinog ang lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Diyos. Di ba? Kung tumigil din ang Diyos, parang mawawala lahat, no? So,
ito is may tinuturo sa atin na something deeper than that, no? Mas malalim pa doon. Sabi nga sa atin, doon sa sagot ito, God's rest from His work points toward the completion of creation. Yung bang sinasabi ng ating katisismo na kumpleto na. Hindi na, kasi pag sinabi natin creation from nothing, ibig sabihin kumpleto na. So, ang mangyayari na lang after creation is making. Kasi to make something is different from to create something. To create is from nothing eh. To make is Meron na eh. Meron ng from something already. Meron na. Di ba ito nga yung topic natin nakaraan na yung Big Bang Theory? Kasi may sumabog. Ibig sabihin meron na. Ano yung sumabog na? Ano yung material? Ano yung particle na yun na sumabog? Kasi it means hindi from nothing eh. From something. Eh, isa nang galing yung something. Yun yung tanong noon eh. Doon sa evolution eh. Di ba? Hindi na ma-explain ng science. No? After that eh. Before that. before Before that, nung I mean. pagsabog. No? Ito yung tanong dito rin is ganoon. After creation, after nung sinabi rito na wala nang creation na mangyayari pa. No? Kundi continuous making na after meron ng something nag-create na ang Diyos and that is finished. Ito sinasabi rito, which is beyond all human effort. Sabi rito, na yung creation is beyond human effort. We cannot create. We can only make something. Yeah, ito yung sinasabi sa ating yukat eh. Ang problema ngayon, halimbawa, yung mga biotechnology, yung genetic engineering, ang ginagawa ng mga scientists ngayon eh, they are trying to, kumbaga parang pantayan ang Diyos na, we can also create life, we can create ganito. No, halimbawa, yung cloning, no, kung ano-ano pa mga pinag-aaralan nila yung genes ng tao, kaya ang tawag ay genetic engineering. They are trying to assert that they can create also like God, no? Kaya ito yung isa sa mga issues ngayon na talagang against, lumalaban o taliwas sa pananampalataya nating mga Katoliko-Kristiyano eh, no? So itong mga ganitong pursuit. So pero may mas maganda pang paliwanag dito ang yukat. Pwede bang pakibasa mo, Ate Maris? Although man in his work is the junior partner of his creator, he can by no means redeem the world by his toil. Okay, doon muna tayo. Maganda itong discussion dito, no? Although man in his work is the junior partner of his creator. Sinasabi rito sa Genesis chapter 2 verse 15. Pwede mo bang basahin mamaya, Kuya Manny? Yung Genesis 2 chapter 15 kung anong nilalaman. Kasi ang sinasabi rito sa ating yukat na ang tao daw ay kamanlilikha. Hindi ka manggagawa, ha? Co-creator. Kamanlilikha ng Diyos. Eh, ano sinasabi ng yukat kung gano'n na hindi pa tapos ang creation? Tapos na yung creation. Pero bakit sinasabi ngayon na ang tao is co-creator? Ibig sabihin, hindi pa tapos. Meron pa. Yung paglikha. Oh, di ba? Ano sinasabi ko, Manny? Pwede bang basahin? Genesis 2, chapter 2, verse 15. Ito po. Tagalog. Tagalog. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ayun. Yung pagiging co-creator, it's very clear, no? Malinaw doon sa Book of Genesis. Yung pagiging co-creator ng tao ay pagpapayaman at pangangalaga. Stewardship ang term dito natin sa English, no? So, tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na pagyamanin at pangalagaan ang nilikha ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang lumikha ng lahat. Pero dahil sa pamamagitan ng tao, sa pamamagitan natin lahat, no? Yung nilikha ng Diyos, yung creature or creation of God is being steward, no? Pinangangalagaan ng tao para magpatuloy yung creation. Yun yung punto doon. Hindi dahil ang tao ang lumikha, kundi ang tao ang nagpapanatili at nangangalaga ng nilikha ng Diyos. So ito yung ating partnership with Parang with God. ano siya, continuous process siya, di ba? Yes. Patuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy na proseso. So ibig sabihin, hindi pa talaga tapos na yung paglikha, tapos na hindi pa. Parang gano'n yan sinasabi nila. Tapos na pero hindi pa. There is something more pa. Marami pang Tapos na in a sense na wala nang lilikhaing bago.
Na No? mas greater dun sa ginawa ng Diyos, di ba? oo. Pero hindi pa siya tapos kasi kailangan pang pangalagaan itong Yung creation, pag-iral nila, yung pag-iral. pag-exist nila. Yes, so philosophical term 'yan, pag-exist, pag-iral, no? 'Yoon. At pwede mo ituloy Ate Neng yung paliwanag dito sa ating yukat. The goal of creation is new heavens and a new earth. Through a redemption that is given to us as a gift. Thus, the Sunday rest, which is a foretaste of heavenly rest, is superior to the work that prepares us for it. Wow, napakabilis ng sagot ng yukat, very straight to the point, no? Yun nga yung sinasabi natin, bakit Sunday? Why not Saturday, no? Sabi rito, the goal of creation, makita natin, may purpose yung creation. Kasi, ang Diyos lumikha, hindi lamang wala lang, Not naisipan for niya lang. anything lang. Oo, di ba? Sabi natin may purpose. Napag-usapan din natin yan sa previous episodes natin, no? Kuya Manny, pwede mo bang pakibasa yung sinabi doon sa kay Prophet Isaiah, chapter 65, verse 17? Basa. Ayan. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap na malilimutan. Wow, ang ganda ng pagka-translate, no? Ang bakas ng nakaraan May ay drama yan, no? Ano yun? Kusang malilimutan. Ay, hindi na malilimutan. ay Ay ganap. Ganap. Ay, ganap na malilimutan. ano kaya yung bakas ng nakaraan dito? Palagay ninyo. Ano Yung parang, di ba po yung sinasabi na yung lumang tela, hindi mo pwedeng patungan ng bagong Bago. tela. Kasi- Kasi masisira yung Masisira bagong yung- tela. So ano sinasabi dito? Yung old tradition po, yung kasi, di ba po, Palagay mo, ano yung sinasabi ng bakas ng nakaraan na sinasabi ng Diyos dito? Yun yung pagkakasala ng tao. Kasi yung imagine yung creation ay yung pamamahala, no? sa sanlilikha ay ibinigay sa tao. Pero because of, sabi natin nung nakaraan, is the misuse of freedom, no? Dahil sa pagkakasala ng tao, maging yung creation ng Diyos. Kasi ang nature, di ba, pinag-usapan din natin yung natural law, no? Maging yung nature, nagrebelde sa tao. Kasi nung ang tao magrebelde sa Diyos, di ba si Satan, si Lucifer, nagrebelde sa Diyos. Gusto rin niya, inumpluwensyahan niya ang tao na magrebelde sa Diyos sa pamamagitan ng pag-disobey. Kasi disobedience is also an act of rebellion, no? So, nung nag-disobey ang tao, di tuwan-tuwa si Satanas, no? Tuwan-tuwa si Lucifer, no? Kasi ang tao nagrebelde sa Diyos. Pero ang creation na apektuhan ng pagre-rebelde ng tao. Kasi yung kasalanan pumasok sa kasaysayan ng tao. Na kahit yung sangnilikha, affected noong sin of humanity. Remember, yung salitang Adam ay hindi isang tao lang yan. Ang salitang Adam speaks about humanity. So yung kasalanan ni Adan is symbolizes yung kasalanan nating lahat, yung hindi natin pagsunod sa Diyos. No? At mismo yung creation ay nagrebelde sa tao. Kaya halimbawa, kasalanan ng tao sa pagkamakasarili, no? Ano ginawa? Nagkaroon ng halimbawa ay illegal logging. So ang kasalanan ng tao, yung kanyang pagkakipaging makasali, self-vested interest, no? Sinira niya ang kalikasan. So ang kalikasan may sariling pamamaraan ng pagre-rebelde sa tao. Nakita natin yung effect ng sin, no? Effect ng kasalanan. Ngayon may global warming, no? Which lahat ng yan ay because of the sin of humanity. No? Lahat ng suffering sa mundo is because of sin dahil sa kasalanan ng tao. So ito yung sinasabi rito na sinasabi ng Diyos na yung ano sinasabi ni Propeta Isaias? Ang bakas ng nakaraan ay ganap na makakalimutan. No? Makita natin yung plano ng Diyos na nagkasala na ang tao, may plano pa siyang maganda. Kasi mayroong creation, sabi rito, new heaven and the new earth. Ibig sabihin, violate niya yung naunang sinabi na kumpleto na yung creation. Kasi there will be another creation. A kind of recreation. Kasi nga nasira yung unang paglikha. Sinira ng tao yung plano ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos hindi siya tumigil. There will be a new heaven and a new earth. A promise. May pangako.
na magkakaroon ulit ng bagong sangnilikha. Isang bagong langit at bagong lupa. Mamaya sa pagbabalik natin, pag-usapan natin itong bagong langit at bagong lupa na ito. At yun, yung sentro yung Sabat, no, sa buhay natin. At ba't naging linggo? No? Mamaya po sa pagbabalik, huwag kayong aalis. Magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at kinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. O bayan ng Diyos, itaas ang kamay at magsayaw. Liwanag ng Diyos, nagpawi ng kadiliman. Panguhuli at lungkot, huwag nang mag-alala. Puso nating Ama, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Sarili niyang anak, pinagkaisa niya. Sa sisinghap-singhap na bayan natin, magkasarili, magkasalanan. Huwag nang mag-alinlangan, pang tayo'y kanyang sasamahan. Kailan may di tayo iiwan. Kailan may di tayo iiwan. O bayan ng Diyos, taas ang kamay at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y kanyang mahal. Inaarugan at kinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. Bayan ng Diyos, ay magsaya. Liwanag ng Diyos, bayan ng Diyos. Huwag nang mag-alala, puso nating Ama, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Kailalim kay sigla. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At syempre, kasama pa rin natin. Ate Maris po. Si Ate Neneng po. Kuya Manny po. At kanina po, napakaganda ng ating discussion tungkol po dito sa 7th day na ito. At ano ba talaga yung mensahe sa atin ng ikapitong araw na ito, no? At makita natin na nagkaroon talaga ng completion of creation. Ito yung sinasabi rito na namahinga ang Diyos, no? Na wala ng creation na mangyayari kasi na kumpleto na yung nilikha ng Diyos. Subalit dahil nga sa kasalanan ng tao, no? Dahil sa kasalanan ng tao, no? Ay kinailangan na magkaroon ng recreation. Pero alam niyo may magandang theology behind this 7th day na ito. Kasi ang tawag nito mga theologians ito, nung ikapitong araw, anong ginawa daw ng Diyos? Ito raw yung ang ginawa niya ay walang iba kundi yung tinatawag na divine affirmation. Na parang isang artist, di ba sabi nga natin, idinidepict ng Book of Genesis na ang Diyos as an artist. Pagkatapos mong mag-painting, halimbawa, ito may painting sa loob ng kwarto natin. No? Pagkatapos i-paint ng isang artist yung kanyang masterpiece. Ano ba ang masterpiece ng Diyos? Ang tao. Ang mundo lahat, oo. Pero ang lahat, ang pinaka sa lahat ng ginawa ng Diyos, ang masterpiece ay ang tao.
Kaya nga 'di ba sabi kanina ni Ate Ning nung sa 6 days of creation, 'di ba? And God saw that it was good, no? And God saw that it was good. On the third day, God said, and God saw that it was good. Pero pagdating ng 6th day, nung nilikhain ng Diyos ang tao, anong sabi ng Diyos? And God said, Very, very good. very, very good, no? Medyo superlative. Sayang-saya ka. Oo. Parang ganun. Talagang very, very good. Yung nung makita niya, wow, no? Talagang, Ganda pala. oo. Lalo nung nakita ng Diyos si Ate Ning. Oo naman. Oo. Very, very good. Very, very Oo, good. very, very good. Oo. At ang tawag doon ang ginawa daw ng Diyos talaga the seventh day is that yung divine affirmation, kung kaano kaganda ng sangnilikha ng Diyos. Iba yung napakaganda na, yung ginawa ng Diyos na parang ang artist, so, tinitigan niya lang, wow, ito yung ginawa ko. Parang binigyan niya sarili niyang Yes. good job. Parang Oo. ganun. Yung the beauty of it, no, in-affirm ng Diyos yung ginawa niya. Galing niya How sa good and how beautiful it is, no? landscape at Oo, saka imagine. portrait. Kasi sabi nga, 'di ba, sabi nga ni San Agustin, the beauty of creation reflects the beauty of its creator. Kung gaano kaganda ka-order lahat ng sangnilikha, sumasalamin doon sa gumawa nito, no? Kaya nga pinapakita dito kung gaano kagaling ang Diyos, no? Pero dahil nga doon sa tinatawag na kasalanan, parang yung first creation ay nawasak, nasira. Nalagyan ng bahid. Yes, at nangailangan ng Redeemer, no? Kanina nga during the break pinag-usapan natin, parang maganda yung plano ng Diyos, no? Sa creation. Pero paano kung pumalpak? Because of freedom Alam ng Diyos yung kahihinat na nito. Binigyan ng Diyos ang tao Free ng will ang tao. Yes, oo. Kasi yung free will na yon, freedom of will and intellect. Ito yung hindi maiaalis sa tao. Ito raw yung biyaya ng Diyos sa tao na wala sa iba pang nilikha Yung hayop, wala namang freedom of will and intellect. Ang sinusunod lang nila yung instinct nila, no? Pag nagutom, kakain. Pag dumumi, dudumi, no? Pag inaantok, matutulog, no? Pag naiinitan, yun, alam na natin kung anong mangyayari, no? So, they follow instinct. Pero tayo rin, tao, may mga instinct din na tinatawag, pero we have this freedom of will and intellect. Kalayaang mag-isip at kalayaan ng kalooban. At alam ng Diyos yung posibleng mangyari because of this freedom, Pwedeng ma-misuse, no? Pwedeng mali yung pagkakagamit. Kaya naman, nakita natin the history, no? Sa Genesis, kung paano inabuso ng tao yung freedom na yan. Kaya nga, nagpumasok yung kasalanan, at nagkaroon ng kasiraan yung sangnilikha ng Diyos. Kasi ganito yung kalaban no? Imagine, ang ganda-ganda Oh, everything is good. Anong sasabihin ng kalaban ng Diyos? No, everything is bad. Everything is evil. Now, wala. Sisirain. Laging may kontrabida, no? Sisirain ng kalaban yung maganda. At sasabihin, kahit sa tao, di ba? Sabi ng tao nga, nung nilikha ng Diyos ang tao, anong sabi niya? Very, very good. Di ba? Pero ano sinasabi ng kasalanan sa atin? No, you are not good. You are not very, very good. You are perfect. bad. Man is naturally evil. Man is naturally selfish. No, you are bad. Tinan mo ang ginagawa ng tao sa'yo. Sinasaktan ka. Masama ang tao. Ganyan Laging ang may sinasabi. side comment no? Ganyan ang sinasabi ng kasalanan. So, nung pumasok yung kasalanan sa mundo, no, mahalaga yung Sabbath. Pero, nasira yung plan of creation Na-interrupt. Nagkaroon ng interruption. Kaya nangailangan ng redemption. No? At nakita natin yung redemption na yon, no? Is through whom? Through Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus one time in the gospel, no? Sabi, I am the Lord of the Sabbath. Yung Sabbath daw, kasi kino-question ng mga Pariseo yung mga alagad ni Jesus. Kasi halimbawa, kumakain yung palay, yung trigo, ang tawag doon, parang nagngungut-ngut sila. Kumakain ng mga butil. Sa kanila, pag Sabbath yun, pagtatrabaho na yun. Yun nga yung sinasabing pag Sabbath, Walang makikita. walang effort na gagawin. Pero sila, Even yung pagpindot mo ng switch is already working. Talagang literally, in-interpret nila yung Sabbath na talagang no work, talagang just rest. Yung pagmuya kaya, hindi ba yun working, di ba? Yeah. Parang kalokohan Mangunguyain na Ha? Munguin ng Friday. Gumain na before the Sabbath. pero ganun nga ang ginagawa nila. Ginagawa na nila lahat ng dapat nilang gawin para pag Sabbath, wala ka nang gagawin. Oo. Talagang yun na Pero yun. ang sinasabi natin dito is yung talagang, sabi nga ni Jesus,
yung Sabbath ay ibinigay ng Diyos para sa tao, hindi yung tao maging alipin ng Sabbath, no? At kaya sabi niya rin, I am the Lord of the Sabbath. So, ibig sabihin, mas superior si Jesus doon sa law of the Sabbath, yung batas ng Sabbath. So, kaya tayo mga Kristiyano, ang sinusundan natin ay si Kristo, hindi yung law of the Sabbath, yung old law. Kasi nga, nasira yung old covenant, nasira yung plan, no? So, ang nagkaroon ng recreation, bagong paglikha. At so, iyan is pamamagitan ni Heso Kristo, no? The new covenant, no? Kaya si Kristo nagkaroon ng kaganapan yung muling paglikha na ito, yung new heaven and new earth sa kanyang passion, death and resurrection. Kaya tayo mga Kristiyano, mga Katoliko, ang ating sinusundan, ating araw ng pagsamba ay linggo kasi si Kristo ay muling nabuhay sa araw ng linggo. We are not Sabbath people. No? Tayo mga Kristiyano, we are not Sabbath people. We are Easter people. No? We are the children of the Easter morning. Yeah. So, kanta yan, di ba? Ayan. Alam nyo, may mga text messages tayo na siguro magandang i-entertain natin. Yes. Merong mga texts pa na actually, yung iba pa yata nakaraan, kaya lang hindi natin nasagot, ano? Sabi rito, may mga messages like this. Good evening po. Ang ganda po ng purpose ng UCAT. Sana lahat ng kabataang Katoliko ay makarinig ng mga ganyang klaseng talakayan. More power po galing kay 5721. Wow, Sino thank kaya you, yan? 5721. Salamat. Ayun. Sabi po. At good AM po, paano mahuhugasan ang kasalanan? Paano nga ba? Pagsisisi, di ba? At sa reconciliation. At sa ating mga Katoliko, we have the sacrament of confession. Yes. Ito yung pamamaraan ng simbahan para patawarin ating mga kasalanan. Pero bago rin, mahalaga rin na yung may personal, kumbaga ay contrition. Nagsisisi ka sa sarili mo, no? Hindi dahil lang. At kung kailangan ikumbisal talaga na you have to confess it to the priest, no? At ito mo, good AM po, bien po ito ng Peña Blanca. May tanong po ako tungkol sa nabanggit po ninyo na kausap ng Diyos Ama si Kristo nung likhain ang tao. Di ba po si Maria ang nagsilang kay Kristo? Salamat po, more power. Maganda itong tanong. Actually, it is tanong pa nung nakaraang na hindi natin Sa nasagot. creation Oo. At actually, ang basehan natin dito, pwede bang pakikuha mo yung Bible ulit, Kuya Manny, yung Gospel of John, chapter 1, verse 1. Ito actually yung pinanggalingan nito, bien, na kausap ng Ama. Kasi actually wala naman akong sinabi, natatanda ko wala naman tayo talagang sinabing nasa Bible, nasa Book of Genesis, na kausap ng God the Father, no? Si Jesus. Basta ang sabi doon sa Genesis chapter 1 verse 26, let us, and God said, let us create man, sabi doon, ha? Let us create man. And God. Hindi gods, ha? Yung isa lang nagsalita. And God said, isang Diyos lang ang nagsalita. Yes. Pero bakit let us, sabi niya? Di ba? Yun yung sabi sa Genesis, eh. And God said, let us. From singular to plural, may kausap. In our, sabi niya, in our image and likeness. No? So, in our image and likeness. So, may kausap siya at ang hindi natin alam kung sino yung kausap niya. No? Sino kaya ay kausap niya? Hindi naman sinabi sa Book of Genesis. Nagkaroon lang ng full, kaya nga ang tinatawag yung fullness of revelation, yung kaganapan ng pagpapahayag ng Diyos kay Kristo. Kasi yung sa Old Testament, gradual paunti-unting pagpapakilala ng Diyos. Hindi siya talaga halata, kaya hindi talaga nila nakita. Hindi pa halata. At hindi pa lubusan yung pagpapakilala. Yes. Unti-unti. At nagkaroon ng fullness nga nung dumating si Jesus. At napakaganda yung pagpapaliwanag dito ni San Juan Evangelista sa Gospel of John, chapter 1, verse 1. At doon natin nalaman na si Jesus yon. Kasi sabi doon sa chapter 1, verse 1, nang pasimula, in the beginning. No, kagaya nung Book of Genesis, nag-umpisa yung Book of Genesis, in the beginning. At ito ay sinusugan ni St. John sa kanyang gospel. Ay naroon na ang salita. In the beginning, nandun na yung salita. Ay sino yung salita? Hindi pa natin alam. Paunti-unti. Ang salita ay kasama ng Diyos. Itong Diyos na ito, yung tinutukoy doon sa Genesis na creator. Yung God doon. Pero sabi rito, yung salita kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. It's very clear. So, kasama ng Diyos at Diyos din itong kasama ng Diyos na ito. Dalawa na sila.
na parehong Diyos. Itong Diyos na lumikha at itong salita na Diyos din, nakasama ng Diyos. Kaya we come to a conclusion na may kasama, ito may kausap, ando na sa umpisa pa lang. No? Itong salita na ito, and Diyos din ito. No? Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos at nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Pinag-uusapan natin creation, nilikha ang lahat dahil doon Sa Kanya. sa pamamagitan at para doon sa salita na yon, kung sino man yung salita o ano man yung salita na yon. Basta alam natin, nilikha ng Diyos ang lahat para doon sa salita. No? Ang sabi dito sa sa verse 10, doon sa same chapter 1, verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan. No? No? Dumating yung salita sa sanlibutan. Mula doon sa langit, mula sa Diyos, dumating sa atin, sa sanlibutan. Kinonfirm na niya. Na. Ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Very clear, ha? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. At sabi dun sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. At ang tinutukoy dito ni Juan ay walang iba kundi si Kristo. Hindi niya specifically sinabi na si Kristo yun. Pero Oo. sa mga salita kasi maano mo na. Kaya yung tanong dito ni Bian maganda eh. Di ba si Maria yung ina ni Kristo? Tama. Pero si Maria, ang ibinigay niya kay Kristo ay katawan. Pero bago pa magkaroon ng katawan si Jesus, nandun na siya. Nag-exist na siya. Sa? Nag-exist na siya. Langit kasama ang Diyos. Nandun na siya sa simula pa lang. Hindi pa natin pwede Kaya masabing laging langit eh. No? may tagurin na tayo. Mm-mm. Di ba? Oo. At itong si Kristo kasama. Ibig sabihin, umiiral na noon pa bago pa siya magkaroon ng kanon. Kaya ito yung tinatawag na incarnation. Yes. Na nagkaroon ang pagkakatawang tao. Yung Diyos na hindi dati nakikita ay nakita na sa pamamagitan ni Heso Kristo, no? Diba? Kaya itong si Jesus ay Diyos and at the same time tao kasi binigyan siya ng katawan ng ating mahal na ina ng flesh, no? Kaya nga karne, flesh, no? Incarnation, no? Ito 'yon. So sana bien ay nakatulong itong ating paliwanag tungkol sa iyong tanong, Ako no? Naliwanagan ako. Mm-mm. At sabi rito pa, yun bang masisitsit dapat bang patula? Hindi siguro? Wag mong patula. Pumatol ka sa Di ganun ka na rin, di ba? Sabi ni, may pinagdaraanan itong si 3362. Wag mong patulang, hayaan mo lang. Bayaan mo na yan. Dasal mo na lang siya. Pagdasal mo na lang yan. At sabi pa dito naman, sabi naman ni 5610, sabi niya, good evening po, salamat po sa inyong programa, napakalakas ang paniniwala ko kay God, no? So maraming salamat. Kay 5610. Parang number lang sa order na. At hi daw, sabi ni 4610. Oh, yun kasi yung 4610. Hello din. Ay, ako ba yan? Hello din sa'yo. So maraming salamat sa ating, maganda yung ating discussion, ano? At kaya nga ito siguro magandang yung sentro din natin ng ating pagninilay, no? Yung let us remember na tayo mga Kristiyano, we are Easter people. Yes. Ang sentro ng pananampalataya natin ay hindi yung Sabbath, kundi yung muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi si Kristo superior sa araw ng Sabbath ng Pangilin, no? Meron kayong gustong idagdag si Ate Maris? Ako po kasi talagang gusto ko siyang i-share kasi yun pong kaibigan ko, best friend ko, Christian siya. At Christian siya, pero tinatanong niya sa akin, bakit, nag-GM po kasi siya, tapos dun sa GM niya, natamaan ako, bakit daw ang Catholics nagse-celebrate ng pagkabuhay ni Jesus ng Sunday, pero sineselebrate, pero kinikilala yung Friday as the death. Sabi, di ba, kung bibilangin natin, dapat Sabado, ganun yung usapan namin. Nag-base sa araw lang na. Di ba on the third day? Ang sabi niya nga po, ang intindi niya po, ang Sabbath is the Sunday. Yun daw po kasi narinig niya sa pastor nila. Sabi ko naman po sa kanya, as in pinaliwanag po sa kanya, through text lang po nag-usap kami. No, it is not the Sabbath. It is not the Sunday that is Sabbath. Sabi ko, ang Sabbath, Sabado. Sabbath nga sabi ko.
And then sabi niya sa akin, hindi kasi ganito, sabi ni pastor, yan ang mahirap kapag nakadepende ka lang lagi. Sabi ko sa kanya, you have to study on your own. Kasi kung titignan natin, ang Saturday, ang Sabbath, sa Old Testament. Kasi sa New Testament, nag-base na tayo ng pagre-rejoice, ng pagsamba, dun sa pagkabuhay. Yun nga po. Tama At yung yun sagot hindi mo. nila naiintindihan. Yun nga po. Kaya kailangan talaga, may sarili kang pagsisearch. Ayan, pakikinig lang sa radyo. Yes, oo. Malalaman So parang mo yan. nakatuon pa rin sila sa Opo. sa Kasi old- ang even yung reckoning of time, no, ang Sunday is the first day. Yeah. Yes. And ang seventh day ay Sabbath. Sabbath. At it's very clear sa scripture, no, na si Jesus ay muling nabuhay on the first day of the Yes. of the week. And Kaya that nga is Sunday. Sunday, no, Yes. first day of the week. Ang doon naman sa iba sa tawag dito sa iba namang mga yung fathers of the church, ang sabi nila is Jesus, the early Christian community celebrated the resurrection of the Lord during the 8th day of the week. At ano yung 8th day? Monday. Sunday pa rin. First day Kung pa yung rin sa Saturday Sunday. is Sabbath, yung 8th day is Sunday pa rin, no? So, umikot lang, no? So, oo. Ano ba tayo? Gregorian calendar pa ang gagawin natin. Kasi, yung, Mayan. nagkaroon ng ito yung tinatawag na fullness, no? Kaganapan ng panahon. Yung si Jesus ay muling nabuhay, no? Kamatayan, yung nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Kaya ito talaga yung highlight. Yung katuparan ng parang- lahat eh. Parang napawalang bisa na yung Sabbath na yun. Kasi hari nga siya ng Yes, Sabbath yes, Kaya the Lord of yun, the Napangunahan niya na yung Sabbath na yan eh. Nang ibabaw na siya nilampasan dyan. niya na siya. At dahil nga yung old creation, yung nauna, ay kumbaga nadungisan ng kasalanan, kinailangan ng redemption. Kaya nga yung sinasabi new heaven and the new earth, ito na yung bagong paglikha. Di ba may kanta nga na, ilikha mo kami ng isang bagong puso, hugasan ng kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwa, sa halay ay puno. Yan. Yun. So, Ilikha parang mo kami ng isang bagong puso. Ayan. Inaano niya na talaga. It's a new creation. Cleansing, parang ganun. At yun yung ginawa ng dugo ni Jesus, no, nilinis tayo lahat. So ang redemption kasi hindi lang tao naman ang niredeem ng Diyos, eh. The whole of creation. Kaya nga sabi dito sa atin, everything was created for Him, through Him. Ang lahat ay nilikha. Ito tinutukoy na ni San Pablo si Jesucristo. Na yung kung ang lahat ay nilikha sa pamamagitan at dahil kay Kristo, yung redemption din ay mangyayari sa pamamagitan ni Kristo. Kasi nilikha para sa iyo yan eh. Ikaw din yung magre-redeem yan. Very clear, no? Na nilikha pala ang lahat para kay Kristo at dahil kay Kristo magkakaroon ng katubusan ng lahat. No? Kahit saan siya dumaan, yun pa rin yung end eh. Yes, si Kristo pa rin. Kristo pa Kaya rin. nga sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one diba? can go to the Father except through me. No? Yeah. Si Jesus pa rin ang daan pabalik, no? Sa kaloob-looban ng Ama, ng puso ng Ama. So ito napakaganda ng ating talakayan tungkol dito sa topic na ito, no? At ito nga po siguro magandang balikan natin yung sentro din. Siguro pinag-usapan na rin natin yung Sabbath, no? Yung actually from Sabbath dinala tayo sa Sunday, no? At sabi rito may magandang term dito eh. Yung yukat, through a redemption that is given to us as a gift. Yung redemption na yon, no, ay biyaya ng Diyos sa ating lahat, no. At bilang isang biyaya, ito ay iniingatan, no. Kaya the whole story of redemption and the whole story of itong pinag-usapan natin about Sabbath to Sunday. Even the Sunday is a gift to us. Yes. Biyaya ito ng Diyos kasi we are celebrating yung kaligtasan natin ng sanlibutan. Mamaya sa ating pagbabalik ay siguro magandang bigyan natin ng summary lahat ito. At kung may mga dagdag kayong mga mensahe, no, tungkol reflection dito sa ating discussion, ay pwede nating ipahabol na sabihin. Wag po kayong aalis sa ilang saglit ay magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Mayo't tihaya at ating ibunya awitan siya paglilig
Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaating. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas. Kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Humayo't ihayag, purihin siya, at ating ikunyan, awitan siya. At iligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos umaating. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard. Ate Maris, Ate Neneng, Kuya Manny. At dumarako na tayo sa pagtatapos ng ating programa at salamat po sa mga nagpadala ng kanilang katanungan at mensahe at salamat rin sa ating mga nakayukat ngayong oras na ito. So kanina po pinag-usapan natin ang yukat question number 47 na nagtatanong na why did God rest on the seventh day? No? Bakit daw namahinga ang Diyos sa ikapitong araw? At sabi sa ating yukat question, God's rest from His work points toward the completion of creation which is beyond all human efforts. No? At sinasabi na sa ating yukat na ang tao ay kamang lilikha ng Diyos. Subalit ang kanyang pagiging kamang lilikha ay sa larangan ng pagpapanatili, pag-iingat at pagpapayaman ng nilikhanan ng Diyos. No? Ito yung bahagi ng ating tungkulin bilang sabi nga ay kamanggagawa, co-creator of God. No? At subalit, ang sinasabi sa ating yukat, He can by no means redeem the world by His toil. No? Bakit nakita natin at bakit sinasabi rito na by no means cannot redeem the world by His toil? Ibig sabihin, ang Diyos ang lumikha at ang tao ang kanya lang magagawa nga rito ay yung pagpapanatili. Dahil nga sa kasalanan, sinira ng tao, no? ang sangnilikha. No? Pero hindi niya mariredeem ang sangnilikha sa pamamagitan lang ng kanyang human efforts. Kaya nga, di ba ngayon, halimbawa, yung pagpapanatili ng kalikasan, lahat na yata ng effort, yung pagkasira ng ozone layer, hindi na natin maibabalik. Nasira na eh. No? So, hindi tayo nakagagawa ng ozone layer. Ang Diyos lang ang makagagawa ng ozone layer. Kapag halimbawa, yung lalamunan natin, sinira natin, sabi nga inabuso natin yung lalamunan, yung boses natin, no? Only God can make a throat, no? Sabi nga, no? So,
yung kidney natin kapag sinira natin dahil sa ating basta nasira ang kidney, pwedeng humingi ka ng donor, transplant, pero only God can create a kidney, no? Kaya tayo, it's beyond our capacity, our power, no? At sabi, the goal of creation, nakita natin na ang goal of creation is new heaven and a new earth. Kasi sinasabi rito na may plano na ang Diyos sa umpisa pa lang, no? Ang lahat ay tipunin, lahat ay magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nga, towards the end ng ating discussion, sinabi natin na from Sabbath to Sunday, no? Dahil si Hesukristo ang kaganapan ng lahat, at dahil kay Kristo nagkaroon ng kahulugan ng lahat. At dahil kay Kristo nagkaroon ng pagsasagip, no? Kaligtasan ang lahat. No? And we are not Sabbath people. Bakit tayo sumasamba paglinggo? Is because we are Easter people, no? Tayo ay mga tao ng muling pagkabuhay, no? Ni Kristo. Ito yung sentro sa ating pananampalataya dahil kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang saysay ang creation. Walang saysay ang lahat, no? So, ito po yung ating pinag-usapan sa halos 1 oras na kwentuhan at talakayan tungkol po sa katisismo ng mga kabataang Katoliko. Ito po ang summary o buod ng ating napag-usapan at napagkwentuhan. O baka merong gustong idagdag yung ating mga kabataan dito? Wala na? Wala naman. So, siguro darako na tayo sa mga greetings, no? Unahin na natin yung mga pagbati ni Kuya Manny na naghihintay. O, si Kuya Manny, mga gusto mong batiin. Yung paborito kong batiin po sa Gimba si Ate Josie tsaka si Ate Lee. Oy, nakikinig sila ngayon, ha? See Tsaka you. si Kuya Edu. See you tomorrow. See you tomorrow po. Yung mga kalakbay nating kabataan sa DYCC po. See you po tomorrow 8 a.m. sa CLSU. Okay. Thank you, Kuya Manny. Si Ayan. Ate Neng. Binabati ko yung mga kabataan na nakikinig ngayon. Sana dumami pa yung makikinig, ano? Oo. Hindi lang, ano? So, yun. Belated happy birthday din sa ate ko, tsaka sa pamangkin ko. Tsaka sa'yo. Ano? Hindi. Maliit na bagay. Ayun. Thank you for the, invitation. Nandito ulit ako. Na-miss ko kasi yung dalawang Friday. So, it's always a pleasure. Wow. Next. Thank you, Ate Neng. Artista lang. Sige, si Ate Maris. Tumbasan ni Maris, ha? Ay, naku. Binabati ko po yung mga kabataan dyan na nakikinig at patuloy na sumusuporta. At ako po ay nag-aanyaya, ayan, sa lahat po ng nasa mga college students po ng CLSU. At magkakaroon po tayo ng, seminar nga po, Christian Life Series dyan po sa BIFAR, CLSU po. 20 and 21. For more informations po, lapit na lang po tayo doon sa ating chaplaincy dyan po sa CL at matutulungan po nila kayo para malaman po kung anong requirement, kung anong kailangan dalhin. Ayun po. Ayun, maraming salamat. Ate Maris, yung CLSU ay Central Luzon State University na nandito sa Science City of Muñoz, Opo, Nueva Science City Ecija. of Muñoz. Para alam natin yung mga tagapakinig natin dyan sa Isabela, Ay, no? opo. Kasi maraming mga taga-ibang probinsya na nakikinig sa atin. Ano ho. At tatapusin natin siguro. Ay, ako gusto kong batiin din yung parachute ministry ng, of course, ng Gimba kung saan ako naka-assign. Ganon din yung mga responsibles natin sa Diocesan Youth Coordinating Council. Go Red. Meron tayong meeting tomorrow, no? At kasabahagi ito ng planning natin, ano? At ipagdasal niyo po ang UCAT Initiative. Gusto nating batiin din yung Saka mga yung Go Violet daw. mga responsibles po natin sa UCAT Philippines. Actually, nandun na po tayo sa organizing level at may mga plano na po tayo this coming days. Even yung maging involved tayo sa Papal Visit at magkaroon ng first International UCAT Congress by next year. At yung establishment ng UCAT Center Philippines at dito mangyayari yun sa ating diocese. Ano, ho. Congrats So it's pala, Father, really sa a big inyo. blessing. No? Last Tuesday ay nagkaroon kami ng meeting with Cardinal Tagle. Yes. At napakaganda ng Very mga plano. Very positive. positive and Yes. very accommodating si Cardinal. Very humble. Close ka. No? So maraming salamat po, Your Eminence. No? Yes. At of course, sa ating mahal na obispo, Apo. si Bishop Roberto Malyari. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon, tatapusin natin ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming Ama, mapagmahal at mapagkalinga, muli na naman kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagkakataong ito
Sa biyayang ito na kami ay iyong tinawag upang makapagbahagi ng aming pananampalataya na ikaw ang sentro. Naway ang pananampalatayang ito, aming Ama, sa pamagitan ng mga ipinahayag sa amin ng iyong anak na si Jesucristo ay magdulot ng pagbabago sa aming buhay. Patuloy mo kaming bigyan ng nag-aalab na pag-asa sapagkat ang pag-asang ito ay nanggagaling sa pananampalatayang nakasentro sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa mga pagkakataon, Ama, na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon na makasamba sa iyo, lalong-lalo na tuwing araw ng linggo, kung saan kami ay tinitipon mo bilang iyong sambayanan na sumasampalataya at nagmamahal. Nawa, tunay na ikaw ang maging sentro ng buhay namin. Alalahanin po ang mga kabataan na hindi pa marunong kumilala sa iyo, lalong-lalo na mga kabataan na naliligaw ng landas, mga kabataan na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Naway patuloy mo silang hanapin, halughugin, gumamit kayo ng maraming instrumento upang sila ay mapabilang sa kawan mo, mapabilang sa pamilya mo, sa iyong pamilyang nagmamahal at sumasamba sa iyo. Basbasan mo po ang lahat ng mga kabataan, ingatan mo po sila, ipadamo sa kanila ang iyong matimyas na pagmamahal. At ang lahat ng ito ay aming isinasamo at idinadalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon kasama ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So muli po maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong pong nakayukat ngayong oras na ito at hanggang sa susunod uling Biyernes. Nakasama po natin si Ate Maris po. Si Ate Neneng po. At Kuya Manny po. Muli maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan po muli tayo.